tayong kailangan patulan. Oo. Welcome back sa ating vlog, mga kaibigan. Salukuyan po tayong nasa Bawang. Kami po ay magdo-double Baguio. Unahin namin ang Nagilian, tapos proceed kami sa Marcos Highway. Samahan nyo kaming apat. Isa tayo ng ride dito sa may Bawang intersection, yung likuan 441. Tingnan natin kung ilang oras natin titirahin tong Nagilian flight. Hindi pa naman siya climb agad, meron pa tong rolling. Sa gilid ka ng ilog, lamig pa, sariwang hangin. Dalhin nyo nga ito sa Manila, yating ko to araw-araw. Ito na yung pisa, 28 kilometers. Ito tayo sa Municipality of Burgos. So nag-appear na rin yung yung climb pro. 28 kilometers, 4%. 18 kilometers, 1 hour ng pagtadyak, mga kaibigan. Hello. Five to 7% lang. Kasi pag 8 pataas, hirap. Dito nakaka-maintain pa tayo ng 12 nang hindi pagod yung puso natin, kakatibok. ...24 kilometers, 6 or 7 a.m. Kaya tayo, mga kaibigan. Hintayin natin si Jay. Roll na tayo, mga kaibigan. At lumalamig na ang panahon. So around 19 kilometers na lang. Mga 2 hours pa yun kung tatakbo ka ng gis. Pag hahabulin ka ng aso dito, mapapabilis ka na. Jonathan ba yun? Apat kami! Saan kayo? Basta! Saan kayo? Punta kayo ng Bawang. Ilan pa kayo dito? Kahapon. Kahapon, tsaka nag-bike kayo na papunta rito? Hindi, nagpunta kayo na. Bawang na kami na punta. Pinagawin namin yung double Baguio. Galing kayo na Bawang? Oo. Tapos, lagyan na pagkakasama. Checkpoint. Okay. Tapos baliktad kami. Radyo, okay na. Ano? Ganun. Ilan sila? Ano sila, ano? Ano boy? DNF na? Dinit na? Puta. Wala pang 50 kilometers daw? 2 beses na na-flat? Wala. Pag ganito tayo sa LU, balik na Osam.
Talagposa Model. Kanila na yung 27 mil nila. 27,000. Bye-bye. Ikaw, David. 600? Dapat kapang yun. Yan. Ikaw, pre, Jay. 600. 1.3? 1-3 na. Tara. Register na tayo. Pero papalitan ko to. Bad trip mga kaibigan na flat pa ako dun sa pinaghintuan namin. Nakakaaning tuloy pag na-flat ka. Tingin ka ng tingin. Nakaka 39 kilometers na tayo mga kaibigan. 3 hours nang pumadyak tayo dun sa intersection ng Bawang. Flat na naman mga kaibigan. Bad trip talaga ang TPU. Util yung una na flat eh, pero yung pinalit ko TPU. Bad trip. Malawang flat. Sayang oras talaga pag nag-flat. Nawawala pa yung momentum mo. Yaris. Ilan na? Nakailang ka na? Dalawa na? Oo. Ang sumpa. U-turn na daw. Ito tama ito. Ito yun. Turn na ba tayo? Tara. Pasok tayo sa Katong, boy. Pasok? Pasok, 5 hours. Kasi na yung keyboard. Scan ko na. Ang barcode mo. Yun, date ako. Late ka. So, lulusong na tayo ng 27 kilometers. Three kilometers na tayo mga kaibigan. 5:54 ang elapsed time. Ayoko na kayo ng Marcos Highway. Tuloy na ako. Nariyan ko na. Boy, pupunta pa lang tayo sa exciting part. Punta pa lang Ano tayo. yung masasabi mo? Kayo na lang. Ayoko na. DNF. DNF na ako. Nakakatamad. Init-init. Nasa akyat ka na naman ng Baguio. Kasi, pangatlong Marcos Highway na natin to, no? Oh. Yearly na lang eh. Starting 2022, Marcos Highway tayo. Anong bago? Okay, anong masasabi mo sa second lap natin? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Marcos? Oo. Sorry na lang eh. Sabagay, di pa First time, nakapagano. Tapos lang pala namin kumain mga kaibigan doon sa Nagilian, bayan ng Nagilian. So proceed na kami sa Marcos Highway. Nag-umpisa kami kanina sa sa Bawang, bayan ng Bawang. Nag-Airbnb kami doon. Then umakit kami dito sa Nagilian. Hanggang lang kami, yung checkpoint ng Odak. Then bumaba kami. And proceed kami sa Aguo, which is yung paanan ng Marcos Highway. Bale, gumamit pala kami ng hindi pinagbabawal na teknik mga kaibigan. Kasi pwede naman talagang teknik yun eh.
ikakarga mo yung bike mo sa kotse para mag-umpisa ka na dun sa gusto mong starting point, mas malapit. So nasa intersection na tayo ng Bawang, mga kaibigan. Magkakanan ka, yun yung papuntang San Juan o sa motel. So mga 19.5 kilometers pa yan. San Juan talagang checkpoint. Maliwa na tayo dito, papuntang Pugo, mga kaibigan. Bed, balik ka na. Balik na ako. Hanggang Eagle of the North ka lang. Balik ka na. Wala, pati ba naman dito, DNF, hindi na Wodax DNF. Iyak eh. Sakit pa rinig na. Ha? Hindi basta-basta ko. Day 1 pa lang. Oo. Parang ayoko na bigla. Ride out na kami dito sa Eagle of the North, mga kaibigan. 12:32 PM. Iba yung init dito. Grabe. Si David DNF na. Kami, papakiramdaman pa namin kung tutuloy kami umakyat ng Marcos Highway. Nakaka-drain ng init. So pare yung Ago hanggang Pugo, rolling siya, mga kaibigan. Tapos pag natapat ka ng gantong oras, sobrang init. Dito na tayo sa intersection ng Marcos Highway paakyat, mga kaibigan. 7-Eleven. Hindi naman pala 17 eh. Ayun, tuloy tayo. Tignan natin kung saan tayo aabutin ng akyat. Grabe, hirap na itong ruta ng Wodax La Union. Kailangan mong maging climber, mga kaibigan. Kasi dalawang bagyo ang aakyatin. Bibiro. Iba yung mountain climb kaysa sa hilly. Mountain kasi tuloy-tuloy eh. Ang hilly merong luso. So makakapahinga ka. Ito kasi tuloy-tuloy na ahon. Abort mission, mga kaibigan. Umulan, mahirap to pag umakyat kasi mga dulas, tapos yung visibility mo. Kaya abort mission muna. Another na hindi pinagbabawal na technique. Hindi pinagbabawal yan kasi ginagamit eh. Kaya naman tayo kailangan patulan. Oo. Hindi naman Wodax eh. At ayun na nga, mga kaibigan, hindi na naman nakatapos Pero at least natin natin ang ating team ng Recon Ride. Ikalawang pagkakataon. Ayun, ikaw Sa susunod, hindi na daw kami magre-recon ride kasi hindi naman tinatapos eh. Salpak na agad sa ride. So, thank you sa mga nanood.
Yon, bibigay lang ako ng summary or takeaways sa ginawa naming La Union ride. First is yung San Juan to Bawang intersection. Maganda naman yung kalsada, malapad naman. Meron siyang shoulder sa gilid na pwede ang bike. Ingat lang kayo kasi medyo busy yung daan since national road siya. May makakasabay ka talaga ng mga bus na panorte. And ingat din kayo sa mga sasakyan na sumasalubong. Ewan ko, puso yata dun na sumasalubong na yung mga sasakyan, particularly yung mga motor. Then second is yung Bawang intersection to Nagilian Bayan. Yung kalsada doon is rolling siya. Wala naman special. Hindi naman matatarik. Kaya naman na gapangin. Rolling hills naman siya. Then, pagdating mo ng Nagilian Bayan, pwede na kayong kumain doon bago kayo umakyat na Burgos. So, yung next natin is yung Burgos Climb. Sa first part ng ahon, medyo matatarik yung first part ng ahon. And minsan bumababad siya ng 9 hanggang 8 o nag-gis pa nga. Then pagdating mo sa mga bayan-bayan na, yun na siya, babanayad na siya, magiging 4 to 6% na siya. And madami ka naman madadaan ng tindahan at madami kang pwedeng kainan, so walang problema sa pagkain during sa climb na yun. And maganda siyang ahunin since wala masyadong sasakyan. Then kung susunod natin yung Bawang intersection to Eagle of the North. So itong portion ng kalsada na to, medyo malakas yung hangin, headwind mismo. So, kailangan mo ng kasama dito para meron kang katrangkuhan. Yung kalsada, malapad din. So, expect mo din na busy road since babalik ka sa national road. Madami kang makakasabay na mga sasakyan na mabibilis. So, ingat ka na lang. Next natin yung Eagle of the North to Pugo intersection. Yung paanan na mismo ng Marcos Highway. Ito, rolling hills din siya. Hindi rin naman matatarik, hindi rin mahahaba. So, kaya mo naman tiyagain. Heat training. Ang init dito, nung pumadya kami dito ng tanghali, nakaka-drain yung init. So, yun, rolling hills siya. Next natin yung Marcos Highway Climb. So, base sa experience namin sa dalawang akyat namin dito sa Marcos Highway Climb, mahirap yung Marcos Highway Climb kaysa sa Nagilian Climb kasi marami kang makakasabay na sasakyan since yung Marcos Highway Climb is isa sa mga major road paakyat ng Baguio. So expect mo na yon na madami kang makakasabay, dadaan ka talaga sa gutter kung kinakailangan. Ingat lang kayo sa mga gutter kasi meron dyan minsan na mga lumot, madulas. So, ingat kayo doon. Yung akyat naman niya, first part, kaya naman, mga 6 to 8%. Tapos, pagdating ng bandang kalagitnaan, yun na, medyo hihirap na yung climb. Minsan, bababad ng 10. Tapos, yung mga siko niya, 12%. Hanggang makarating ka sa lusong ng tunnel, pababa na ng tulay na mahaba. Yun na yung pinakamahirap na segment ng Marcos Highway Climb, which is yung Ben Palispis Killer Highway Climb. 3 kilometers siya na meron siyang 8% plus na gradient average. Pagkatapos nung tulay, yung umpisa ng segment, bubungad agad sa iyo mga 8 to 10% hanggang dumating ka ng pakanan na paakyat, yun yung pinakamahirap. Bababad siya ng 14%. So, mahaba-haba din yun mga kaibigan. 14% na bababad na mga 1.5 kilometers or 2 kilometers, more or less mga ganon. So, pag natapos mo na yun, nasa kaliwa yung checkpoint, yung gas station sa kaliwa. So, tatawid ka lang doon, nandun yung checkpoint. So, tip ko dun sa Ben Palispis Climb, kung kaya nyo tiyagain na wag bumaba, kahit mabagal, tiyagain nyo kasi mahirap mag-unclip
tsaka mag-clip in sa ganun kataas na gradient. At isa pa sa mga nagpahirap dun sa segment na yun is madaming naka-parking na truck at sasakyan dun sa gilid. Tapos may kasabay ka pang mga sasakyan na paakyat and mabato at mabuhangin yung gilid. Tip ko sa inyo, dire-diretsuhin nyo na lang kahit mabagal. Basta umuusad kayo kasi mahirap talaga mag-clip in tsaka clip out once na bumaba ka. So, yun ang takeaway or observation ko dun sa ride namin sa La Union. Ingat!